Good morning sa inyong lahat. Medyo maaga po tayo dahil ito yung binigay na sked. Available itong dalawa nating bisita ngayon. Kasama po natin ngayon ang mga nagkampiyon sa ginanap ng PDSF National Ranking Tournament na ginanap po sa Makati 2 weekends ago. Ito yung National Ranking Tournament para sa sport, para sa dance sport, pero on the side of break dancing, or mas kilala na yon sa tawag na breaking. At ating po kasama natin ngayon sa Zoom session natin this Tuesday morning ang ating mga winners ng PDSF National Ranking Tournament. Unahin natin, first time dito sa ating Sports Corner PH interviews, walang iba kundi si P-Boy Dudut, or ang tawag po niya ay si Ilbim Gabriel. Grabe, mga ka-apelyido ko pa naman yung, ang kapangalan ko pala yung apelyido ni Ilbim or B-Boy Dudut. Bati ka naman sa ating mga manonood sa atin. Hi, good morning everyone. So, ako po si B-Boy Tudut from Parañaque City. Gusto po lahat. Ayan, ang Pride of Parañaque. Ito, sabihin ko na, Pride of Cavite yan dahil nakapanayam natin siya before kasama si B-Girl 8. Nagbabalik, but this time, she's now the national champion. Sa kapabaihan naman natin si B-Girl Yani o Aliana Talam. B-Girl Yani, bate! Hello po, good morning po everyone. Yun. So thank you so much to the both of you for this opportunity na makamusta ko dito sa amin sa Sports Corner PH. Una sa lahat, alam ko busy kayong dalawa. Kamusta na kayo? Itong August natin, sabihin natin, considered as one of the busiest months sa dami ng mga competitions, sa dami ng mga gigs na inyong ginawa. Alam ko si Yani, medyo full schedule ka noong August eh. Kwentuhan niyo sa amin at kamustahin namin kayo. Unahin natin si Bigel, Yani. Ayun po, yung mga rackets naman po, mga sidelines naman po yun. Tapos, ano po, alongside po is yun nga po. So, bale nagkaroon po actually biglaan po yung national ranking namin. Hindi ko po alam kung bakit naging biglaan, pero ang nalaman ko lang po dun is parang nagsimula po yung dance sport ng Mindanao po ata. Tapos hanggang sa nag-alay na sila na magkaroon ng regional kasama yung sa Visayas, tapos yung dalawa sa Luzon, which is North and South and NCR. Tapos yung sumunod na araw is yung nationals na. Nagkataon naman po na madami pong sideline po yung mga rackets and gigs. Syempre po i-grab po natin yun kasi pero po yun sayang. Tsaka talent na po, yung passion na po natin yung ginagamit po. Iba pa po yung sa full-time work. Kumbaga blessings po. Kahit na mahirap, tanggap lang po ng tanggap hanggat kaya po. So, ayun po. What about si B-Boy Dudut? Ang dami mo mga ginawang racket bago niyo nalaman na sasali pala kayo sa NCR qualifiers, and then dumiretso na kayo sa national finals or national ranking. Actually, yes po. Actually po, yung tulad yung sabi po ni Yani. So, medyo biglaan po sa amin dalawa yung Kasi part po kami ng national team, dalawa po kami. So, akala po kasi namin kasi part na po kami ng national team, so hindi na po kami mag-sasali ng qualifier. So, recent lang po kami nasabihan na kasali po kami dun sa nationals. So, buti naman po kami dalawa po yun, continuous naman po yung training namin. So, consistent po kami. So, ayun po, pinalad po kami dalawa na makarank po sa event na yun. So, tulad rin po na banggit kay Yani, busy rin po kasi ako rin po, same din po ako. May full-time work din po ako. So, dire-diretso lang po. So, pinagsasabay din po yung breaking or yung pag-training sa aming sport, and then at the same time meron din pong full-time schedule. So ayun po. Okay, bago tayo dumako doon sa national ranking, alam ko kayong dalawa yung nag-represent sa bansa sa SEA Games sa Phnom Penh. Ang tanging lang event doon ay breaking. Wala yung standard, wala yung Latin that time. Kwentuhan niyo konti kung ano nangyari dito. Alam ko buntik na kayo magkamedalya sana ng bronze. Sayang, no? Unahin natin si B-Boy Dudut. Yun po, sobrang close. Same din kay Yani. Sobrang hirap actually nung time po na sa SEA Games. So sobrang hirap po kasi. Nung time po kasi na yun is medyo
um, medyo ano po yung training po namin is self lang po. So, hindi tulad po ng ibang bansa na meron po silang mga trainer na professional na nabibigyan po sila ng sapat na professional training kung tawagin nila. So, ang pinaka naging struggle lang po talaga namin doon is, syempre po, mas handa po sila. Pero at the same time, pero kami po, meron po kaming pusong Pilipino kung Yes. tawagin nila. So, syempre hindi kami nagpatalo. So, muntikan po kami makabingwit. Pero siguro, hindi pa po namin time. Siguro may mga, sa susunod, may mga darating pa pong moment or time para sa Philippine breaking scene po para makakuha tayo ng medal. So, Si ayun po. Bigol Yani naman, anong observation nyo nung SEA Games? SEA Games. Yung SEA Games po, sobrang pressured kaming dalawa as in, kasi maaga po kami dun dumating. Kumbaga parang ilang days ba tayo bago mag-SEA Games nun? Parang 3 days. 3 days. Oo. So, habang papalapit na po yung namin, competition, para na po kaming nababaliw kasi yun nga po, katulad nga po yung sinabi ni Dudut, mas lamang po sila kumbaga sa professional training. Tas mas andun po yung support ng kada government nila. Although may support naman sa amin pero kulang po Hindi po katulad nung iba na talagang pinaghandaan fully na may mga nag-a-assist sa kanila, na may mga training sila sa ibang bansa, like si Cambodia, pinadala pa po nila yung mga athletes nila sa Japan for 3 months para mag-training talaga. Pero although kami naman kasi consistent naman yung training namin, self-training. Siguro, ayun nga po, kung time na po namin na magkaka-medal po. Pero binigay po namin yung best namin kasi siyempre andun ka na po parang no holding back na po. Tapos nire-represent mo yung bansa mo. So, kumbaga laban kung laban, ano lang po, fair lang po. Kung paano po sumayaw yung Pilipinas dito sa local, yun lang din po yung dinala namin internationally. Pero masaya po yung experience namin kasi ah dapat nung 2019 lalaban din kami kaso naging substitute kami kasi parang isa lang po yung pinalaban, pina-compete. So, ngayon po dapat sana tigdadalawa kami kaso lang po parang hindi umabot yung lineup. And then, so kami na lang dalawa ni Dudut. Tapos ang saya ng experience kasi lalo na nung closing kasi ganun pala yung feeling umattend ng closing yung raramp ka dun sa mismong kasama yung mga ibang bansa, kasama yung mga nakalaban mo, tas yung ibang Team Philippines, kasama mo din silang rarampa dun sa mismong yun, saan nga yun? Dun sa Athletes Village, dun sa gymnasium nila na sobrang sobrang laki po. Kaya, wala rin naman po kaming pinagsisihan kasi yun nga po, na-represent well naman namin si Philippines. So, sobrang thankful din namin for that opportunity. Ayun po. Ayun, so nataon talaga last day nga ng competition nangyari. Sayang saklap tayo dun at least nagkaroon kayo ng experience na makapaglaban nga dito sa SEA Games. Anyway, itong PDSF Working National Ranking, nakakatuwa talaga dahil ito yung parang basis dun sa mga magiging bahagi ng national team natin, national training pool sa international competitions, especially yung mga qualifiers for the Paris Olympics. How excited are you dito? Kasi alam ko meron kayong isa pang ranking tournament last April na nangyari pero ito talaga yung pinaka-main tournament, Bigol Yani. Opo, eto po. Kasi actually meron na po last year, yung October 29, yung kakagaling ko lang sa Korea, tas 1 week, meron na yun. Tapos, yung sumunod po is yung April 1. Mga biglaan po lahat Tapos yung next, itong national ranking, ito yung isa pa sa biglaan po. Kasi 2 weeks lang po kami sinabihan. Pero ayun nga po, since consistent yung training namin, kumbaga kahit na po nakakakaba din kasi siyempre yung mga kalaban namin po sa Mindanao and Visayas, yung iba dun di pa po namin nakakalaban before. Even pre-pandemic, di pa po namin sila nakakalaban. So yung mga dun, mga bago, siyempre, ano po yun yun po yung mga magagaling sa kada area po ng Pilipinas. So, nakakakaba, nakaka-nervous. At the same time, masaya kami kasi siyempre parang nakita na din namin yung ibang areas po ng Pilipinas. So, new faces po, new generation. And maganda doon, ang dami kasi usually taga Maynila lang
So, parang nagkakasawaan na kami. Eh, at least ito may mga bagong mukha po and yun nga po, lumalawak na po yung ano, community po ng breaking natin within the Philippines po. So, sana po magtuloy-tuloy. Ayun po. Pero ang kaibahan talaga, B-Boy Dudut, kasi unlike before na national qualifiers lang, nagsama-sama kayo sa Manila, ngayon meron na tayong regional qualifiers. Meron tayong top 32 galing sa North Luzon, NCR and South Luzon combined, Visayas at Mindanao na ipapadala for the national. So maganda talaga siguro yung format ngayon. At may cash prize din yung mga organizers sa bawat qualifying legs, no? B-Boy Dudut. Yes po. Ayun nga, sobrang ganda rin po ng ginawa nila na iba-ibang region po is nagbibigay sila ng qualifier. Kasi before nga, tulad sabi po ni Yani, puro taga Manila lang po. Pero ngayon po kasi mas maganda siya kasi napapansin po yung mga ibang hidden talents. So if tulad po sa Mindanao, marami po talaga magaling sa Mindanao, even sa Visayas po. So minsan kasi po, minsan nakasentro lang po sa Manila po yung mga events. Kasi syempre po, nasa ang tawag dito, may mga dito po yung mas kilala. Pero sa ngayon po mas maganda kasi mas nasa sala and then mas nabibigyan ng oportunidad lahat po ng mga bago at saka ng mga ayun po, yung mga bagong sibol. So yun po. Okay. And of course, B-Boy Dudut, masaya natin malaman na of course, meron itong suporta, fully committed ang ating suporta ng gobyerno natin aside sa PSC natin, ang ating government sports body and POC, even the president itself, si President Bongbong Marcos na nasabi na of course, fully committed ang suporta natin ng gobyerno sa pangarap natin na magkaginto tayo pagdating ng Paris. Dahil alam natin, yung mga Pinoy break dancers, magaling tayo sa world stage, no? Opo. So ayun, maganda talaga po na nakarinig po kami na may support po ang ating government body. So kasi before po talaga hindi po talaga napapansin yung ano namin, yung sport namin, yung sayaw na to. Kasi syempre from the streets. And then ayun, sana po magtuloy-tuloy po yung ganito klase kasi ayun po talaga yung pinaka-struggle namin yung support. Meron po kaming self-training pero ang nagiging problema po namin is yung budgets po tulad po ng mga kung paano po kami magta-travel, kung paano po yung mga workshops and professional trainings po namin. So ayun po yung pinaka nagiging main problem po namin dito sa community namin. Ayun po. That's why andun yung presidential son mismo na si Bini sa national ranking tournament kasi alam natin very supportive nga si President Marcos nga sa iba't ibang mga sports at kita natin yung mga courtesy call and of course yung concert sa Malacanang, alam niya yung pag-aalaga talaga tunay na tunay para sa ating mga atleta. Alright, so nasabi mo kanina kayong dalawa may mga kanya-kanya kayong trabaho pero meron pa rin kayong oras para mag self-training. Paano niyo pinaghahandaan itong mga competitions sa alam natin kahit papaano nakayanan mo sa kabila ng anumang mga struggles na kinaharap niyo bilang mga atleta mismo. Unahin natin si B-Boy Dudut muna. Po. So actually ano po ang pinaka-way ko po talaga is sakripisyo talaga. Kailangan mo rin sakripisyo yung pagiging-social life mo tsaka yung pinaka-oras ng pahinga mo. Kasi kailangan mo siyempre mag-work and kailangan mo rin mag-training. So if ako naman, hindi naman ako nahirapan kasi mahal ko naman yung ginagawa ko. So ginusto ko siya. So tulad din siguro ng ibang sport, may mga gumagawa rin ng ganito. Siguro parte rin talaga ng journey ng bawat athlete natin is yung sakripisyo. So mahirap siya sa umpisa, pero time goes by siyempre naging komportable ka na. And then hahanap-hanapin na ng katawan mo, hahanap-hanapin na ng siguro ng kada araw mo na hindi kumpleto pag hindi mo nagagawa yung mga bagay-bagay tulad ng trabaho, tulad ng training. So nasa sa atin na lang kung paano natin babalansehin eh. So ako talaga, paano ko balansehin is sakripisyo lang. Yun lang po. Si Bigol Yani naman, ano ba yung mga sacrifices na kailangan mong kayanin pagdating niya sa training? Same po kay Dudut, nag-sacrifice din po ako. Unang-una, yung tulog ko po, yung pahinga ko. Kasi yung work ko, everyday, ang layo po Cavite tas BGC. Tapos ang pasok ko po, 6 a.m. So, kailangan gising na ako ng 4, tapos 5 nakalis na ako ng bahay para makarating ako 6 or before 6. Uwi na po ako niyan 4.
it's either dito ako sa bahay magte-training or sa park, sa Kawit Park po na medyo malapit lang sa'min. So, once na nakauwi na ako, magte-training na po ako niyan. Ang dami ko pong nasa-sacrifice minsan, yung mga gawaing bahay. Siyempre babae ako, tapos ako lang yung kasama ng mama ko sa bahay. So, nasa-sacrifice ko yun. Minsan si mama tinutulungan na lang ako. Although nagpo-provide naman ako for her needs and for our family. Yun, isa po yun sa nasa-sacrifice ko. Time din, time with family, tapos, yun, mga time with friends, hindi ko na po yun nagagawa. Kasi even before po, athlete po ako nung high school. Like everyday yung training namin, hindi rin po ako nakakasama sa mga gala-gala. Paminsan po, like after, kunwari meron akong racket or may sideline ako, right after that, pero saglit na oras lang po. Tapos yung mga kung ano pa pong iba kong gustong gawin kasi the rest naman, ito yung pinaka-priority ko, eh, yung parang, work and yung passion ko, as a breaker. Yun po yung isa sa mga priority ko. So, set aside na lang po yung ibang bagay. And siyempre, balance din po sa oras kasi yun nga, sobrang hectic po, eh. Dahil hindi naman po maiwasan katulad niyan, parehas po routinary. Routine ko na po na magwo-work ako, magte-training ako, tapos may events ng weekends. Tapos may mga ano pa po, gawaing bahay, paano kung 'di ba, yung mga damit natin, mahirap pong pagsabayin yun. So, ayun lang po, yung mga siguro hindi po kasama sa goals natin, i-set aside na lang po hangga't kaya pang gawin. As a breaker po kasi 'pag tumanda kami hindi na po namin 'to magagawa pagka uugod-ugod na kami. Siguro a little bit of dancing po ng breaking, pero like yung mga mahihirap na moves hindi na po 'to namin magagawa, eh, kapag matanda na po kami in the future. So, hangga't kaya pa po, sige po, go lang po ng go. So, hangga't may nararating pa po, so go lang po ng go sa passion namin. So, ayun po, gano'n lang po yung mga sacrifice ko, pahinga talaga, pahinga, ibang gawain, eto lang po talaga yung kailangang i-priority. Kasi ito yung nga po yung gusto namin, 'di ba? So, ayun po. B-Boy Dudut, alam ko may mga aspects talaga na pinagbasehan ng mga judges para i-determine kung mananalo ka o leading ka sa competition. So, alam natin, ito talaga siguro ang best of the best pagdating sa pag-ataw, pagsayaw ng mga breaking o hip-hop dance moves. Kung saan nakalaban ninyo yung mga top breakers o B-Boy sa B-Girls, wala sa iba't ibang panig na bansa. So, ano yung naging basehan talaga para sa inyo, mga aspects na yon? Okay, so ang ano po, ang system po na ginamit ng PDSF National Finals is yung R system or yung FATES. So ang FATES po is, basis po niya is foundation, which is yung musicality and confidence. And the next is artistry, which is originality. Next is technicality, which is or tinatawag nilang dynamics, so yung difficulty ng ginagawa mo. Next is yung execution po. Execution is cleanliness. Lastly po yung strategy o yung battle strategy mo kung paano ka magre-respond sa kalaban. So, lima po siya: foundation, artistry, technicality, execution, and strategy. Ayun lang po. Okay, so diretso na tayo sa paborito nating part ng ating interview, itong assessment sa performance natin. Paano mo i-assess o i-describe yung inyong overall performance doon sa national ranking, lalo na sa men's category kung saan nanaig ka. Sabi natin, it's a closely fought battle. Muntik na kayo magkatabla ng inyong nakalaban sa finals, pero at least nanaig ka pa rin. Unahin natin si B-Boy Dudut. Okay po, paano i-assess po? Through Yung i-describe ko lang sa sarili ko. Sige po. Siguro po ako, nung time po na yun, tulad niya ng ano namin, biglaan siya. So, ang ginawa ko lang po dun is, pinaka-ano ko dun, siguro ginawa ko yung pinaka-best ko lang po. Kung yung nag-trust lang po ako sa tinrain ko and kung ano yung knowledge na meron ako. So, tinry ko lang pong tapatan kung ano po yung ginagawa ng mga kalaban ko, which is nagtagumpay naman po. So, siguro, proud ako sa sarili ko noon kasi hindi ko rin in-expect na maaabot ako sa ganong klaseng kung ganong kalayo. So, ayun lang po. Siguro, proud ako. I-ask ko yung sarili ko siguro. Siguro kung bibigyan ko ng rank yung sarili ko, siguro bigyan ko ng 8.
Kasi nung time na yun, basta, feeling ko kasi sobrang in the zone ako tapos komportable lang ako kung ano yung nilalapat kong mga moves. So, ayun lang po. Si Bigel Yani naman, paano mo di-describe itong performance nyo? And of course, anong grado ka nung time na yon? Ako po siguro kasi kilala ko po yung sarili ko kapag una-una kapag hindi ako pagod. Pangalawa, 'pag nagawa ko po lahat ng gusto kong gawin. So, yung dalawang yun, tanggal na po yun agad. Kasi unang-una po, ang dami ko pong gustong gawin na hindi ko po magawa. Siguro dahil po sa floor, hindi po kasi ako sanay dun sa parang material po na flooring po dun that time sa event eh. Kasi may mats po yung ilalim eh. Eh, hindi naman po ako sanay ng nagma-mats. Kumbaga sanay po ako talaga sa sa matigas po. So, yun po talaga yung pina-practice ko. Then pangalawa, sobrang pagod ko po nung araw na yun. Siguro hindi na lang siya masyadong halata dahil yun nga po, 'pag consistent ka po kasi nagte-training, tapos kahit pagod ka, na-try mo ng mag-training palagi na everyday kahit na pagod ka. So, nasasanay po yung katawan mo na maganda pa rin po yung ginagawa mo kahit pagod ka. So, yun din po, winorkout ko din kasi yung sa cardio ko na kahit sobrang exhausted ka na and walang-wala ka na, yung labas pa rin po ng galaw mo is okay pa din po. So, wala na po yung dalang. So, siguro sabihin ko po 7. Although alam ko naman po sa sarili ko na may part doon na iba kabisado ko or muscle memory na po. Pero, yun nga po, dahil pagod ako, tas hindi ko po magawa lahat ng, parang pinactice ko po. Parang iba, most of the rounds ko po doon is freestyle. Nung finals na po ako nakapaglabas nung set, kasi sabi ko parang pagod na ako. Tapos nung finals, nung nakapaglabas ako nung mga parang hinanda ko talaga yung set ko, sabi ko, mas nakakapagod pala kapag set kaysa yung freestyle. Kasi yung sa freestyle kasi parang ikaw na yun parang parang sarap na lang siya sa katawan. So, 7 for me dahil yun nga, hindi ko nagawa lahat ng gusto kong gawin and hindi ako sanay sobra sa floor. Pero it turns out well naman po kasi minsan sa battle talaga hindi mo talaga magagawa lahat ng gusto mong gawin. Kumbaga may hindi 100% na yun talaga yung mangyayari sa'yo. So magkaiba po yung plinano mo sa actual. So okey lang po yun kasi, yun nga po dahil consistent po ako nagte-training, naging okey naman po yung resulta. So and masaya naman din po kasi nag-enjoy po ako sa mga kalaban ko. Ang dami po kasing bago ta's yung mga inactive before nagsilabasan sila. So parang na-train na naman yung utak ko na parang, ito ganito. So ayun po yung grade ko for myself. Pero it turns out well nga po. So for me 7 sa kanya 8. Ayun, and with this victory nga, sinecure nyo na ang pwesto ninyo sa national training pool and even yung mga nag-finish nga dito sa top 2, pasok din sila sa national training pool going into yung mga competitions, especially yung the ones that qualified nga for the Paris. And definitely, bukod pa kayo itinangal na panalo, panalo rin ang breaking community dahil sa sobrang galing nga ng mga at appreciation natin sa mga B-boys at B-girls natin, especially yung mga sinasabi natin na mga hindi napapalad na makapaglaro ng nationals pero ngayon na yung taon lang ito nangyari, Bigel Yani. Yes po, kasi unang-una po, lalo na yung sa malalayo, sa Mindanao and sa Visayas. Ngayon po, sobrang mahal na po kasi pumunta dito. Like yung air ticket mo pa po, accommodation mo, pagkain mo, allowance mo. So, nung nagkaroon po ng ranking within their area po, within the region, nabigyan po sila ng opportunity to fly and to have like yung mga allowances and accommodations for free po. So, once na nakapasok ka po sa top 4, ayun na po, free na po lahat. Yun na lang po ang dadalhin mo na lang po yung sarili mo dito, i-prepare mo na lang po. So, malaking bagay na po yun sa breaking community kasi isa na po yun sa mahirap na pinagdadaanan namin before. Lalo na nung ako, student, walang pera, masa lang po sa allowance ng parents that time. Nahirapan po akong pumunta-punta sa mga ibang lugar, sa mga events. So,
Yun nga po sinasabi ko malaking malaking ano na po yun, malaking bagay na po sa'min yun kasi yun lang naman po yung isang problema is financial support. So, kung meron tayong financial support, mabilis na lang po tayong makakagalaw and mas makakapag-focus po tayo kung ano pong kailangan nating pagfokusan lalo na po sa training. Kasi without that, kami pa rin po ang kikilos for ourselves, para, unang-una para mabuhay everyday, yung mga gastos namin everyday, at the same time para ma-providean po yung sarili namin para sa passion namin, yun po. Na-amaze din pala, B-Boy Dudut, doon sa ating mga breakers galing sa Visayas and Mindanao. Yes po, lahat po ng nandun sa ano po, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po yun magagaling. So, lahat po yun may kaya pong mag-represent ng Pilipinas. So, nagkakataon lang po na may mga competition na ganito. Nalalaman po namin yung mga edge ng isa't isa po namin. Pero lahat po yun, sila po yung best of the best. Okay, so what's the next moves para sa inyong dalawa? Alam natin, meron kayong committed na government support financially, mentally, physically, spiritually supported na kayo para dito sa inyong pangarap na Paris sa Olympics someday. Ano yung mga susunod na competition sa paghahanda ninyo at iba pang members ng team? Okay po. This September po, kami po ni Yani is lilipad po kami to Taiwan ng 2 weeks preparation po. May mga event po kami sasalihan, Respect Culture and Taipei B-Boy City. So in preparation po to ng Asian Games natin this upcoming first week ng October po. Okay. So, ang alam ko meron pang isa pang member na PhilAm, yung ipinakilala natin last time, si Logan Edra. So, ano ang update and how do you guys excited makasama nyo si Logan dahil alam natin isa sa mga prospective na mga members ng ating national training pool going into the Paris. Kay ano naman po kay Logan, so malaking ano rin po, opportunity po sa amin na makatrabaho or makasama po namin siya kasi she's a world champion po. So if she's a world champion po is mabibigyan niya po kami ng enough knowledge po kung ano po yung mga possible na ma-encounter po namin sa worlds po. Sa ngayon po kasi hindi po namin ko alam kung ano po yung naging process po nila kay Logan. So siguro by soon po makakasama namin po siya. Sa ngayon po kasi is kami lang pong national team and national pool po yung magkakasama. So, What about si Bigel Yani? Are you excited na meron kayong world champion sa training pool? Oo naman po kasi yun nga po si Logan, kumbaga yung ginagawa niya na yun, buhay niya na po yun, Kumbaga like sa US, sobrang supportive po sa kanya ng government nila and siyempre yung environment niya. So, kaya naging ganun po siya kagaling. So kami naman po, since ngayon hindi pa po namin alam kung ano yung status niya, nag-uusap naman po kami lagi with the other figures. Meron kaming mga Zoom, parang sessions kung saan, nagpapakilala kami. Kumbaga, kailangan kasi ano, yung get to know each other. Lalo na magiging magka-teammates kami sooner or later. Hindi namin alam kung kailan kasi kahit kami yung status namin minsan hindi rin namin hindi din namin masabi. So, lalo na sa kanya kasi sarili niyang status 'yun. And 'yun po, para makilala niya din po yung buong community ng mga biggers dito. And not only that, kasi kami din pinakilala niya dun sa mga biggers sa ibang bansa. So ayun po, nagkakaroon kami ng mga sessions, nagtatanungan kami nagbibigay kami ng advices sa isa't isa para ano, ayun masaya po kasi nakakatulong siya sa'min, nakakatulong din kami sa kanya sa ibang bagay, sa kung papaano niya makilala yung mga Pilipino kasi, first time niyang pumunta dito last March. So wala talaga siyang idea kung ano yung merong culture dito sa Philippines. So siyempre hindi niya alam, So kami, nagpakilala kami as a friend, as a kababayan. And yun nga po, kumbaga salitan lang po ng knowledge. Siya gusto niya makilala yung Pilipinas. Kami, gusto namin din, maging katulad niya sa world champion po. Ayun po, masaya po. Kasi meron kaming parang international na PhilAm na nakakausap po about sa kultura namin. Ayun po. Hindi talaga may potential tayo mga Pinoy pagdating sa breaking o breakdancing.
naniniwala tayo na one day may isasama natin itong breaking natin sa Paris Olympics. Hopefully na makakakuha nga ng gold medal niya pagdating nga sa competition. And again, congratulations, you deserve itong pagkapanalo nga dito sa PDSF Breaking National Ranking sa ginanap 2 weekends ago sa Makati. Pero bago kayo magbigay ng iyong final remarks, mag-photo op muna tayo. So thumbs up and smile in 3, 2, 1. Okay. So for my last question at pinagsama na rin yung ating closing remarks, siguro yung iyong mensahe na lang, inspiring message sa mga kapwa nyo rin break dancers and of course, breakers, break dancers, and of course yung ating mga closing remarks sa mga pasasalamat nyo rin sa lahat ng mga taga-suporta nyo sa inyong journey towards yung ating goal natin na magka-Paris. Unahin natin si Bigel yan. Okay, ayun, message ko lang po for the breaking community ng Philippines and tawag nito, tuloy lang po natin kung ano po yung naumpisahan natin. Wag po tayong susuko kasi even though yung mga kuya and ate natin, until now naman siguro hindi din naman sila sumusuko. Kumbaga, nag-iba lang sila ng way to support the community. Yung iba kasi syempre mga tumanda na po sa community namin. Yung iba hindi na na-experience mag-compete like this kasi syempre ngayon lang dumating yung sa sa Paris Olympics, yung sa Olympics na pumasok si breaking as a sports. So, andun po sila sa pag-support ng community like sila yung mga nagpapa-event, sila na yung mga nagja-judge. Tuloy lang po natin kung ano po yung ginagawa natin. Lalo na po sa new gen, wag po tayong kumbaga, wag po tayong discourage na like mag-train. Alam naman natin sobrang hirap si breaking. Pero yun nga po yung yung challenge doon. Dahil sobrang hirap niya, alam natin sa sarili natin na makakapag-create tayo ng mas magandang art through our style, through our dancing. So ituloy lang natin kasi hindi natin malalaman in the future na kung para ba sa'yo 'to, kung ikaw ba yung makakapagbigay ng medal sa bansa natin or hindi. And ano naman po, kung hindi man kami ni Dudut yung makapagbigay, marami pa po, susuportahan din namin po yung mga iba naming kasama sa community. At least ngayon po kami po yung parang since kami po yung parang kami po yung isa sa mga hindi natin masabi baka nakapagbigay din kami ng inspiration sa iba, nakapagbigay kami ng motivation for them para gumaling din po katulad din po ng mga kuya namin and kami din po. So, ayun lang po, let's always inspire each other and lift up each other. Kasi yun lang po yung meron kami sa ngayon. Wala po kami yung mga pera-pera na supportan ganito. Ang meron lang po kami moral support as of the moment. And yung mai-share namin na knowledge through everyone in the breaking community. Ayun lang po. Salamat po. Yung shoutouts niyo po, Bigel yani. Shoutout po sa buong breaking community sa Cavite breaking community and ayun po sa mga ibang dancers din po and sa ibang styles na sumusupport din po sa breaking. Ayun po. Thank you po everyone. And lastly, si B-Boy Dudut, isang words of motivation sa ating mga breakers natin and of course, shoutout sa mga taga-suporta. Okay, sa akin lang po is sa lahat po ng breakers or B-boys or biggers po sa ating community, ano lang po, supportan lang po na yung sariling atin. And soon enough po, siguro po, makakabinggot rin po tayo ng para sa atin. Sa ngayon po, siguro, gawin po natin is trust the process. Gawin lang natin, mag-training lang tayo, makinig tayo ng mabuti sa mga mentors natin and kahit sino pa man po nagtuturo sa atin. Suportahan natin, moral support man yan or kahit ano pong makakatulong. And ayun, isa puso lang natin lahat ng ginagawa natin. Shoutouts niyo po. Shoutout siguro sa grupo ko. So, Manila Soul and OS Flava and sa lahat po ng B-boys and pickers po sa buong Pilipinas. And shoutouts din sa pinagtatrabahuan ko yung Lasal College of St. Benilde Center for Restorative Discipline na lagi akong sinusuportan. Ayun. So, taga Benil pala. Alam ko, nasa Bacoor ka pa rin ba? Di ba? LGU? Si Giuliani? Ako po. Sa Bacoor, Hindi po. ba? Hindi po ako sa Bacoor or LGU nag-work. Pero
Dito po, residence po ako. Sa BGC po ako nag-work. Shoutout din po sa trabaho ko na sinusupport din po ako. Ayun, and then syempre yung ano po, yung LGU po namin si Mayor Strike, napakabait po niyan. Lahat po ng dancers dito sinusuportahan po 'yan. Ayun po. Alright. Paranaque Mayor, baka naman. Oo nga, baka naman at, of course sana makatikim man lang ng kahit papaanong financial support at reimbursement sa bawat mga competitions, eh. And, we're looking forward nga sa mga susunod pang competitions and standby lang konti dahil, meron pong isang, magpo-promote ng isang judo tournament right after itong interview. So again, we'd like to thank B-Boy Dudut at B. Gagliani for joining us at sana 'pag meron kayong mga latest updates nga about nga sa inyong breaking career ninyo, especially yung upcoming competition this September. Please po, looking forward nga to message us and of course, we will have some updates there and good luck and again, congratulations on your recent victories nga dito sa breaking and I'm sure marami tayong ma-inspire na mga breakers natin sa mga susunod pa mga competitions. Especially, we are preparing nga for the Paris Olympics qualifiers. Alright? Bye-bye po. Maraming salamat and God bless you. Thank you. Thank you po. God bless din. Thank you po.